Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon na welcome sa isa na namang pinakabagong episode ng ating palatuntunang Isabela Connect ka dito. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalamplalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Ngayong hapon, hihimayin ho natin ang isang isyong direktang tumatama ho sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ang talamako na pagnanakaw ng mga alagang hayop o yung tinatawag ho natin cattle rustling. Hindi biro ho no, ang mawalan ng baka o kalabaw na ituturing na katuwang sa bukid. Kaya naman kasama ho natin ngayong hapon ang mga bida ho sa likod ng mabilis na pagkakaaresto sa mga suspect dyan ho sa may Tumawi ni Isabela kung saan meron hong naitala no, na nakawan ng alagang baka. Kasama ho natin no, sa kabilang linya ang Chief of Police ng Tumawini Police Station, si Police Major Melchor Agabao Jr. at ang ina ho no, ng bayan ng Tumawini, si Honorable Mayor Venus Bautista. Pero sa pagkakataong ito, unahin muna natin ang hepe ho ng Tumawini Police Station, Major Melchor Agabao Jr. ho, sir. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon ho sa inyo, sir. Magandang hapon, kasamang Ezekiel at saka sa mga tagapakinig po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po, nais ko lang batiin ang ating Provincial Director na si Police Colonel Manuel B. Bringat. At ang aming Municipal Mayor na rin mamaya kapag ma-interview ninyo. Magandang hapon sa ating lahat. Yes sir, magandang hapon sir. No? Una sa lahat, maraming salamat dahil sa kabila ho no, ng hectic schedule ho ninyo dahil kapistan ho ninyo. No? Ngayong araw din ho na ito pero nabigyan ho ninyo kami ng pagkakataon. Sir, una sa lahat, maaari ho ba ninyong ikwento ho muna for background lang no, para sa ating ho mga viewers, yung operasyon at paano ho ninyo natunton yung dalawang suspect no, na nasa likod ho ng pagnanakaw ho ng baka ho sir sa inyong AOR? Actually, kasamang Ezekiel, no? Ito kasing insidente natin dito, hindi lang po ito ngayon nangyari, yung nakawan ng baka at saka yung butchered cow dito, cattle dito sa atin sa munisipalidad ng Tumuwini. Actually, ito po ay issue po ng buong distrito ng Isabela or sa first district ng Isabela kasi may mga mangilan-ngilan. Kaya po, nagkaroon kami ng pagpupulong kasama ang mga chief of police ng first district ng Isabela na gumawa po ng hakbang dahil po dito may mga mangilan-ngilan at nababalitang mga tinakatay po na baka na kung saan nakaka-apekto po sa mga pangkabuhayan ng ating mga kababayan mas lalo na dito sa bayan ng Tumuwini. So marami tayong activity na ginawa dyan. Actually, may deployment tayo ng mga intelligence personnel at marami pong mga personnel ang nakadeploy sa bayan ng Tumuwini, hindi lang po sa Tumuwini kundi sa mga karatig bayan po natin. Para po matuntun natin itong mga nagkakatay at saka nangunguha ng baka. Na kung saan po, ito pong insidente natin, na huling insidente natin na nangyari lang itong February. Na kung saan February 17 po, mayroon report na nawawala ang kanyang baka. Na kung saan po ay nakita po nitong isang barangay kagawad natin na bumili mismo nitong baka na nasasabing nawawala at pumunta po sa aming tanggapan itong barangay kagawad na ito at pinakita sa amin itong kasulatan na naigawa nga nila nung nagtinda sa kanya nitong baka na ito na kung saan po nakapirma po dito yung dalawa na sinasabi nating suspect natin at actually yung arrest natin sa kanila hindi po siya totally arrest kundi invited po sila for questioning dahil po bakit nakapirma sila doon sa patunay na nagbenta sila ng baka. Na kung saan nung dumating itong dalawa na to, na itong isa ay hindi naman taga dito sa bayan ng Tumuwini kundi nasa bayan ng Ilagan. So okay lang po ba na hindi ko na muna banggitin ang kanilang mga pangalan kasi para sa protection naman po ng ating mga suspect natin. So
ay taga Piña Blanca, na kung saan dati galing sa Barangay Moldero ng Tumuwini. Na kung saan ito pong baka na sinasabi nitong dalawa na binenta nila ay nakuha po nila sa isang anak din nitong isang suspect natin na si alias Brian, na taga Kabagan po siya, na nakapag-asawa lang dito sa bayan ng Tumuwini, na kung saan accordingly, sabi nitong dalawang nagbenta ay hinatak daw niya yung baka at idinil sa kanila ng mas mura. At bago nila binenta ulit sa isang kagawad. Kaya doon po natin na-trace ang lahat kung paano po natin sila nakuha. At sa kasamaang palad nga po ay accordingly, hindi po siya nag-fall sa inquest proceeding. Kaya nasa regular filing po tayo, regular preliminary investigation. Anyway, no, Major, first of all, congratulations sa inyong matagumpay ho, no, na kakahuli nitong mga nasa likod ho nito. Pero base ho sa inyong investigasyon, dahil sabi nga ho ninyo, sir, hindi ito yung first time na mayroon din na itatala dyan ho sa bayan ng Tumawini. Base ho sa inyong investigation ho, sir, paano ho ba yung modus o karaniwang modus ng mga suspect kaugnay ho sa nakawan ho na ito ng baka? Oo, ang modus kasi nila dito ay yung mga baka na walang marka. Yun po ang kinukuha nila sa isang mga bukirin at nililipat nila sa isang lugar. At pag nireport na ng may-ari na nawawala, saka nila pipick upin after 2 to 3 days siguro kasi naghanap pa ang may-ari. Actually, may yung mga recorded namin na mga cases dito sa bayan ng Tumuwini ay hindi naman directly ni-report sa ating kapulisan, na kundi sa barangay lang nila ni-report. Mm-hmm. Na kung saan po ay napag-alaman lang po natin na medyo may karamihan na po ang mga nananakawan at saka nakakatayan. Doon naman sa nakakatay na baka ay hinahatak po nila ang baka, dinadala nila sa gitna ng bukid para malayo po sa mga kabahayan, malayo sa lahat ng daanan. At doon po nila kinakatay at kinukuha lamang po nila ang mga mahahalagang laman ng mga baka natin. At pag based po sa investigasyon namin, ang ginagawa nila ay nilalagay nila sa isang supot at nakasako po siya. Kasi doon sa lugar kung saan nakatay ang baka, wala pong bakas ng dugo kung saan patungo or papunta yung mga suspect natin. Kaya malamang sa malamang ay nilalagay po nila sa isang supot at sinasako nila at maaaring minumotor nila. Kaya ayan po ang tinitignan natin isang anggulo na kung saan po ay tinitignan na rin natin yung mga volume ng mga karne ng baka dito sa bayan ng Tumuwini at sa karatig bayan natin, na kung saan kine-check natin yung mga nagkakatay ng baka at kinocompute natin yung volume ng karne na kinakatay nila, na kung saan pag hindi siya nag-jive doon po sa baka na sinasabi nila, kasi meron namang permit na kinukuha ang mga nagkakatay ng baka dito, yung mga nagnenegosyo ng meat shop. Doon po natin binabase kung akma po ba yung kilo ng karne na kinatay nila doon sa binebenta nilang karne. At makikita mo po doon ay puro laman lamang ang mga binebenta kasi nila. Kaya yun ang tinututukan natin ngayon. Ongoing pa rin kahit hanggang ngayon yung backtracking natin ng mga CCTV. Hindi lang po dito sa bayan ng Tumuwini, kundi pati sa Karatig bayan natin dito sa unang distrito ng Isabela. Kaya pinaigting po namin ito dahil po sa direktiba ng ating higher headquarters at ng ating municipal mayor na rin, dahil po sa napapabalita nga po na naapektuhan na ang ating kababayan doon po sa kanilang mga alagang hayop. Kaya nagbigay na po ang mayor ng direktiba sa atin na kailangan tutukan natin itong insidente na ito. Mm-hmm. Sir, nabanggit ho ninyo yung kanilang profile. Some of them meron ho outside Isabela from Cagayan. Yung iba siguro, yung isa taga diyan din ho sa Tumawini. Sa tingin ho ninyo, sir, may kasamahan ho kaya sila na parang nagbibigay ho ng mga impormasyon diyan sa loob ng bayan ho ninyo? Yun ang nakikita natin na anggulo na merong umiikot-ikot dito sa bayan ng Tumuwini para tumingin-tingin sa mga bukirin na kung saan tinitignan nila ang mga walang markang baka. Kaya nagkaroon na po tayo yun ang tinitignan natin na may kasabwat sila dito sa bayan ng Tumuwini. Kasi itong isa na nakuha natin na kung saan ito po yung sinasabi niya ay meron silang
tinuturong isang tao na tagahila daw ng baka at yun daw ang naglalagay ng baka doon sa lugar kung saan doon na lang nila kinukuha ang baka at binibenta nila, dinidil na nila yung baka na nakuha nila doon sa lugar na yun. Anyway, sir, no, good luck sa inyong pagtutok ho dyan. Ayoko na hong alamin kung sino ho yan para hindi humabalam yung inyong investigasyon. Pero sir, para sa kalaman ng mga viewers ho natin, no, sa ilalim ho kasi ng Presidential Decree 533 o yung Anti-Cattle Rustling Law, gaano po ba kabigat ang parusang kakaharapin ng mga suspect? May pananagutan din po ba ang mga buyers o bumibili ho ng nakaw ho na hayop para naman kahit papaano alam ho ng ating mga kababayan na sila ho'y maging alerto ho, sir? Opo, at ayon po dito sa ating Presidential Decree 533 kasi ito issued noong August 1974 pa ito or the Anti-Cattle Rustling Law of 1974 na kung saan po pinapenalize po nitong degree na to ang pagkuha, pagpatay, pagkatay ng mga malalaking baka or including cow, carabaos, horse, and etc. without the owner's consent regardless of whether it is done for profit or with violence o kahit po kwan. So ito po kasi ang penalty nito as general penalty po ng presidential decree natin, yung mga kumuha, nagkatay at nagbenta ng mga baka ay meron po itong penalty na prison mayor na its maximum period to reclusion temporal and its medium period approximately 10 years to 14 years po ang parusa nito. So for the government official naman po na gumawa ng ganyan ay madi-disqualified po sila for voting and holding office. So para naman po doon sa mga nagbebenta ng mga nakaw ay meron din po tayong presidential decree dyan na PD 1612 na sinasabi nating anti-fencing law. So ito po, pinipenalize naman ito yung act of knowingly buying, possessing, keeping, acquiring, concealing, or selling property derived from robbery or theft. So na kung saan, meron naman itong penalty na 6 years to 12 years hanggang sa if ang value niya ay nag-exceed ng 22,000 at 1 day to 6 months naman kapag mas mababa sa 22,000 ang presyo po ng mga ninakaw nila. So dalawa po ang pwede nating ikaso sa mga kumukuha ng baka. Yung una po ay yung nagnakaw ng baka, kakasuhan po natin ng PD 533. Yung pinagbentahan naman po ng nakaw na baka ay kakasuhan din po natin ng PD 1612. So yun po yung dalawang pwede nating ikaso dun sa mga suspects natin. So ibig sabihin na kinakailangang mag-ingat, no, yung ating mga kababayan kung alam ho nila na sobrang mumura yung mga binebenta kinakailangang ipagbigay alam na sa ating mga kinauukulan. Sir, I know mahigpit na ho ngayon yung inyong checkpoint tulad nga ng nabanggit ho ninyo. Ano ho yung mga dokumento na dapat ipakita ng ating mga kababayan kapag sila ho'y napadaan sa mga checkpoints ho ninyo? With regards po dun sa mga travel ng mga baka, kailangan po nating ipakita yung papel ng baka na may meron pong tinatawag nating marka ng baka kasi na personal marking at saka yung municipal marking at barangay certification na kung saan po yung personal marking, yun po yung marking ng may-ari at sa kabila naman po ay municipal marking po na ibig sabihin, doon po siya nagtatak sa municipal na yon, kaya yung marka ng munisipyo po ang sinusunod nila doon. At kung kailangan binili nila sa isang munisipyo, yung isang baka at transport sa isang lugar, from pinagbilan to kahit saang lugar, kailangan po nila ng certification sa barangay, as mandate po doon sa PD 533 natin, at bit-bit din po nila yung kailangan din nilang kumuha ng permit sa provincial office po natin kung from provincial to provincial po ang dadalhin. Pag municipal to municipal, pwede po silang dumaan sa police station at i-request po natin sa provincial po natin yung certification na pwede silang mag-transport ng large cattle together with the documents. At yan po kasi ay ini-inspect pa po natin yan bago nila tinatransport ang mga baka na yan. Anyway, Major Agabaw Jr. ho, sir, finally, no, matanong ko lang paano po ba ang gagawing 24-hour patrol na ipinag-utos ho, no, ni Mayor Bautista? May sapat po ba tayong tauhan para masiguro ho na hindi na ito mauulit, lalong-lalo na alam ko ho, sir, no, na
sa ngayon, ongoing ho yung kapistahan ho ninyo dyan? Actually, yung 24/7 checkpoint natin dito sa bayan ng Tumuwini, as per agreed upon, nakausap po namin kasi ang mga barangay officials natin dito, mga barangay captains, yung LNB natin, na kung saan po, meron po tayong checkpoint sa entrance exit po ng bawat barangay, na kung saan naman po yan ng mga barangay officials natin at mga barangay tanod or yung mga PPATs natin sa bawat barangay na sinusupplement po ng ating kapulisan, na kung saan marami po tayong personnel na dinedeploy din doon sa mga barangay, na kung saan yung may mga insidente ay binabantayan natin yung mga insidente kung saan po nag-o-occur yung insidente, doon po tayo nagkakaroon ng deployment. At sa ngayon po ay pinakiusapan natin ng mga kababayan natin na bantayan din po ang alaga nilang hayop, kasi sa anatomy of crime po natin, meron pong motive or intent yung mga suspect natin o mga criminal natin. May opportunity at saka instrumentation po. Kung tatanggalin po natin yung isa doon sa tatlo, ay hindi po makukumit ang krimen. Na kung saan po yung opportunity po ay nagpo-fall po na maging responsibilidad po ng ating mga kababayan na wag bigyan ng oportunidad po ang ating mga kawatan para po hindi matuloy yung kanilang krimen. Halimbawa, pag sinabi po natin na iuwi muna ang mga kanilang alagang baka kasi hindi pa totally na-clear yung insidente natin, iuwi muna nila every gabi at ibabalik na lang ng umaga. Yun po yung pagtanggal po ng oportunidad ng mga kawatan para po hindi matuloy ang pagkawala or pagkakatay ng mga baka dito sa munisipalidad ng Tumuwini. Okay, anyway, maraming salamat sa inyong time, Police Major Melchor Agabao, and again, congratulations at good luck no sa patuloy pa rin hong malalimang investigasyon kaugnay ho dito ho sa tinatawag nga ho nating nakawan no ng alagang baka na hindi lang naman ho dyan sa Tumawini Isabela nangyayari, kundi maging sa ibang karatig din hong mga bayan. Mag-ingat ho kayo, Major Agabao. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. There you have it mga kaisabelaño, ang hepe ho no, ng Tumawini Police Station, si Police Major Melchor Agabao Jr. At sa pagkakataon naman ho ito, no, makakaparehom ho natin ang ina ho ng Tumawini Isabela, walang iba kundi si Honorable Mayor Venus Bautista. Pero bago yan, no, makakasama ho natin siya sa kabilang linya dahil supposedly siya ho ipupunta ho sana dito sa Isabela Broadcast Center, pero dahil ho sa ngayong araw din ho na ito, ikapistahan pa rin ho nila, papasalamat pa rin ho tayo dahil sa binigyan ho tayo ng pagkakataon na siya ho'y makasama ho natin no, sa atin hong palatuntunan ho ngayon na Isabela Connect ka dito. Mayor, una sa lahat, no, happy fiesta ho sa inyo. Welcome ho dito ho sa ating palatuntunan. Yes, maraming salamat, Ezekiel. Yes po. Anyway, no, Mayor, gaano po kahalaga, kasi nakausap po namin kanina si Hepe, gaano po kahalaga para ho sa inyong administrasyon ang mabilis ho no, na yung pagtugon sa ganitong uri ho ng krimen na direktang nakakaapekto ho sa kabuhayan ng ating ho mga magsasaka, Mayor? Okay. Of course, sobrang importante para sa akin, lalo na nakikita ko kung paano naghihinagpis ang mga biktima, di ba? Kitang-kita ko bilang ina. Siyempre, gusto ko kaagad ma-solve ang kasong ganito. Kaya agaran kong kinausap si COP. Tinawag ko siya sa aking opisina. Nagpulong kami. Nagplano kami kung ano ang dapat namin gawin. Dahil binigyan ko siya ng instruction na dapat agad-agad mahuli. Gawing posibleng mahuli ang gumagawa nito, sabi ko. Kasi siyempre, napakalaking insulto kapag kayong hinahayaan mo na lang na uulit-ulitin, di ba? Kaya, after getting my order, gumawa na ng planong aming kapulisan. Kasama kami, of course. Siyempre, maraming nagtatawag dati na nag-i-interview. Hindi naman namin pwedeng i-disclose kung anong plano namin. Dahil gusto namin ma-solve agad. So, since nahuli na to, nagpapasalamat kami dahil yung gusto namin agarang solusyon at agarang action ay natupad naman.
Mayor, yes po, no? And congratulations for that dahil nga ho sa agaran ho ninyong pagtutok din ho sa insidente ho ito. Nabanggit ho ninyo, no, sa panawagan ho ninyo sa publiko regarding ho sa pakikipagtulungan at syempre may kalakip Yes. ho na pabuya. Paano po yung proseso, Mayor, ng pagpapakaloob ho, no, ng financial assistance at sino-sino ho ang mga kwalipikadong makatanggap po nito kung sakali? Dito naman sa bayan ng Tumawini, lahat ng sector na kakatanggap ng financial assistance from us, kahit para sa edukasyon, sa transportation, sa medical, lahat. Basta lumalapit sila sa akin. Eto, nawalan sila eh. So sabi ko, hindi ito pabuya kasi syempre nakakalungkot naman na ninakaw ang baka nila, kinatay, at nawalan nga talaga. So since mga farmers sila, sabi ko dumulog sila sa aking opisina upang kahit papano mabigyan ko naman sila ng konting financial na tulong. Hindi ko man maibigay ang buong halaga ng nawala sa kanila, yung baka nila. At least ipaparamdam ko sa kanila ang aking taus-puso pakikidalamhati dahil siyempre nalungkot sila dahil sa nangyari sa kanila. So pumupunta sila sa aking opisina. Kung na-blatter naman ang pagkawala ng kanilang baka, there's no question na. Basta pumupunta sila sa akin sa opisina ko, binibigyan ko na sila ng financial assistance. Kapag hindi sila nag-blatter, ang ginagawa ko naman is pinapa-certify ko na lang kay kapitan kung talagang nawalan sila. So, ganun lang kasimple. And then, binibigyan ko na sila ng financial assistance. Maganda at may mga ganyan ho kayong mga tulong ho, no? Mayor, lalong-lalo kapag ganitong mga alagang hayop talagang, alam mo natin, Mayor, ito yung talagang pangunahin, no, na pangangailangan ng mga farmers kasi hindi naman ho nila ma-execute. Oo, lalo na kung isa lang ang alaga nila tapos ginanon pa, ninakaw pa, hinatay pa, di ba? So, syempre, down na down sila. And then, I'm trying my best to uplift them by, of course, giving them support, and then financial assistance din. Oo. Mayor, bagamat hindi lang ho dyan ho sa bayan ho ninyo, na itatala ho itong ganitong mga nakawan ho ng mga alaga ho, no, na hayop, dyan ho sa inyong area of responsibility, Mayor, may plano po ba, no, ang munisipyo na magdagdag ho ng CCTV cameras sa mga strategic entry at exit points ng mga barangay, lalo na, no, Mayor, sa mga rural areas upang mas madaling matunton ang mga sasakyang ginagamit sa pagtangay ho ng mga hayop? Okay. Nung nakaraang taong, 2025, may issues na ganyan na ninakaw ang baka, kinatay ang baka. So, agad-agad kong pinulong ang lahat ng mga barangay captains. Pinatawag ko sila. At ang unang-unang ginawa namin is maglagay ng CCTV camera sa entrance and exit lang ng kanilang barangay. And then, ngayon, isinama na nila sa kanilang budget for 2026 ang paglalagay ng mga CCTV camera. Since January, February, first quarter pa lang naman, yung iba, naglagay na, yung iba hindi pa. Pero hopefully, dahil may budget naman sila for that purpose, lahat na ng barangays dito, 46 barangays, ay magkakabit na o maglalagay na ng CCTV camera. Kasi syempre gusto namin, hindi na mauulit ito eh. Siguro naman, hindi na, kasi nga nahuli na. Pero of course, hindi lang naman yung pagnanakaw ng baka, ina-anticipate namin dito. Diba? So, kailangan namin talagang maglagay ng CCTV, which is lahat naman ng 46 barangay captains ay pumayag. So may budget na for that for this year. Oo, talaga namang maganda at may mga ganyan ho kayo mga plano na ho pala agad. Mayor, no, I know you're busy at alam ko hong pagod na pagod ho kayo dahil kapistahan din ho ninyo ngayon. Mensahe na lamang ho ninyo, Mayor, sa mga biktima, no, na hanggang sa ngayon ay natatakot pa rin hong lumantad o magsampa ho ng reklamo, Mayor. Nung nag-anunsyo na ako na nahuli na ang nagnanakaw ng baka dito sa aming bayan, may mga nagsisend sa akin ng mga messages na, Mayor, kami din pero hindi na po kami nag-blatter. Nawala din po ang kambing namin. Actually, yung nakawan nga ng kambing is nahuli din ni COP eh. Kaya lang minor siya, so hindi siya nakasuhan.
Since nung nahuli naman ng Chief of Police namin ang nakawan ng kambing, tumigil na. Ito naman yung baka. So sabi ko, karamay nyo ako. Of course, napakalaking halaga naman sa kanila ang nawalan. So sabi ko, ingat na lang dahil naki-coordinate na din ako sa mga barangay tanod na magro-ronda sila ng hating gabi. May mga schedule ang bawat tanod na magro-ronda para syempre matiyak din natin na safe. At saka sinabihan namin ang mga tao namin dito na may mga alagang baka na wag iwan sa gitna ng mga maisan dahil doon nila kinukuha o tinatali lang nila sa mga punong kahoy. Sabi namin sa kanila, iuwi na lang sa bahay. At kinabukasan, kung gusto na nilang ilabas na naman ang kanilang hayop, at least malapit lang sa kanilang bahay. Diba? Medyo siguro magdadalawang isip na ang gumagawa ng ganun kapag nasa bahay nila. Nakasang kasi ng loob nila dahil nandun lang sa gitna ng maisan o nasa isang punong kahoy lang ang baka na malayo sa kabahayan. So ginagawa naman namin lahat ng mga precautionary measures ngayon. And then since nahuli na ang gumagawa nito, for sure siguro titigil na to. But still, ginagawa pa rin namin ang amin dapat gawin upang hindi na siya maulit. Baka may panghuli ko yung panawagan or nanonood ho ngayon, nakikinig, Mayor, yung mga farmers ho natin. Please go ahead, Mayor. Okay. Sa mga minamahal ko mga magsasaka, mga farmers, alam natin kung gaano kahirap ang maging isang magsasaka, lalo-lalo na kung yun na lang ang meron sa'yo, yung nag-iisang baka o nag-iisang kalabaw. Sabi ko nga, tulungan din natin ang ating sarili na gumawa ng karapat-dapat na hakbang na yung gaya ng sinabi ko kanina, na dapat huwag tayong pakampante na basta na lang itali sa medyo malayo ang ating mga halagang hayop. Dali natin sa malapit sa ating kabahayan at lagi niyong isipin na lahat ng problema nyo ay problema ko rin. Lahat ng sakit na nararamdaman nyo ay nararamdaman ko rin. Kaya nga po, agad-agad akong gumawa ng hakbang upang ma-resolve ang nakawan na ganito at napagtagumpayan din natin. So maraming salamat sa Diyos. So tulong-tulong na lang tayo. We have to support each other. Anyway, andito lang naman ako handang umalalay at tumulong sa inyo. Honorable Mayor Venus Bautista, Mayor, maraming salamat sa inyong time. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Ezekiel. Maraming salamat din po. There you have it mga ka-Isabelenyo, no? Ang mayor ng Tumawini, Isabela, si Honorable Mayor Venus Bautista. Napakahalaga ho, no, ng ating napag-usapan ngayong araw mula ho sa seguridad na hatid ho ng ating kapulisan hanggang sa malasakit at tulong pinansyal mula ho sa ating pamahalang bayan. Muli, again, no, maraming salamat Mayor Venus Bautista at Police Major Melchor Agabao Jr. sa inyong oras at serbisyo. Sa atin ho mga kababayan, ang tagumpay ho na ito ay patunay na kapag tayo ho ay mapagmatyag at mabilis mag-report, abay wala hong kriminal na makakalusot. Huwag ho kalimutan ang ating hong pagkakaisa, ang susi ho sa kaayusan ng Isabela. At syempre maraming salamat din sa mga nanood ngayong hapon sa isa na namang hong episode ng ating hong programang Isabela Connect dito. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating hong YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ni Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan ho ng Isabela. Muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ho ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka konektado.